Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pagtalakay patungkol sa tinatawag na al-bay', patungkol sa tinatawag na pagbebenta. So natalakay natin alhamdulillah sa unang aralin ang tinatawag na hatol ng pagbebenta at ganun din yung tinatawag na mga karunungan, wisdom at ganun din yung tinatawag na mga haligi ng pagbebenta. So ngayon, ang matatalakay natin sa pangalawang aralin na ito ay patungkol sa fima yasihhu min ash-shuruti fil bay' wa ma la yasihhu. Ang patungkol sa mga wasto at hindi wastong kondisyon sa pagbebenta, sa pagtitinda o di kaya sa kalakalan. Ano nga ba ang wastong kondisyon? O di kaya ano nga ba ang pinahintulutan na kondisyon? Sinabi dito, yasihhu ishtiratu wasfin fil bay'. Pinahintulot o di kaya wasto ang pagbibigay ng kondisyon sa paglalarawan o di kaya sa paglalarawan sa pagbebenta. فإن وجد الوصف المشروط صح البيع وإلا بطل. At ito ang prinsipyo ng sa atin sa kalakaran ng pagbebenta. Sa patungkol sa tinatawag na pagbibigay ng kondisyon. Halimbawa, kapag ang isang tao ay bibili siya, gusto niyang bumili ng isang aklat. Sabihin natin kung gusto niyang bumili ng isang aklat at ang kondisyon dapat ay yung papel ay kulay, ang papel nitong aklat ay kulay dilaw, yellow. Halimbawa, kung iyon ay matatanggap niya iyon, yung inihayag niya na kondisyon at kapag ito ay nabili niya na naaayon doon sa kondisyon na kanyang sinasabi, ay yun ay tama o di kaya tama ang tinatawag na pagbebenta. Di kaya tanggap ang tinatawag na transaksyon ng pagbebenta na iyon. Ngunit, kung halimbawa ay hindi mali ang naiparating sa kanya, hindi yung ganoong kondisyon na kanyang hinihingi at dumating sa kanya ay hindi ganon, so hindi mawawala ng saysay yung tinatawag na pagbebentahan na iyon. Dahil yun ang prinsipyo natin na kapag halimbawa natagpuan o di kaya nandoon yung ipinahayag, natanggap ng isang nagbibigay ng kondisyon sa kanyang gustong bilhin, ay magiging tama yung tinatawag na pagbebentahan. At ganun din, halimbawa sa isang tao ay gustong bumili ng bahay o di kaya gustong bumili ng apartment. Halimbawa, gustong bumili ng bahay. At kapag yung bumili ng bahay na iyon, yung gustong bumili, o di kaya gustong bibili ng isang bahay, ay ang kondisyon ng kanyang gusto ay kinakailangan yung bahay na iyon, ang kanyang pintuan ay gawa sa bakal. Halimbawa, yari sa bakal, gawa sa bakal. So kapag halimbawa, iyon ay nakabili siya ng bahay, tapos ang bahay na iyon nakita niya at ang pintuan nito ay gawa sa bakal, halimbawa hadid gawa sa bakal, so magiging tama yung tinatawag natin na pagbebentahan na iyon. Pero kapag halimbawa hindi ganun yung natagpuan niya, hindi ganun yung dumating sa kanya, halimbawa hindi ganun ang bahay na kanyang inilarawan, halimbawa, so yung pintuan na gusto niya na gawa sa bakal ay gawa pala sa kahoy yung nabili niya, so hindi magiging tama yung tinatawag na transaksyon ng pagbebentahan nila. So yun ay mga halimbawa na pinapahintulutan na magbigay ng tinatawag na kondisyon sa loob ng pagbebentahan. Hindi kayo magbibigay ng magtatakda ng kondisyon sa loob ng pagbebentahan. At ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama yasihhu ishtiratu manfa'atin khassatin. At ganun din, pinapahintulutan din ang pagtatakda, pagbibigay ng kondisyon na kung saan ay
mayroon nitong particular na pakinabang. So, ano ang halimbawa? Kashtirati ba'i dabbatil wusula 'alayha ila mahallin kada. Halimbawa, yung nagbebenta ng dabba, ibig sabihin yung sinasakyan. Halimbawa ng sinasakyan, kamelyo, kotse, o ano pa mang mga halimbawa na pwedeng sakyan, motorsiklo, ano pa man mga bagay na pwedeng sakyan halimbawa. Pwede siyang magbigay ng kondisyon. Pwede siyang magbigay ng kondisyon halimbawa na kapag pag ibebenta niya yung bagay na iyon, halimbawa yung masakyan na iyon, so pwede siyang magbigay ng kondisyon doon sa bumibili halimbawa na sasakyan ko muna ito papunta doon sa lugar na iyon halimbawa. O di kaya ay sakyan niya muna at doon matatanggap ng bumili na iyon sa halimbawa sa pwesto o di kaya sa may lugar na doon pwedeng makuha na ng bumili. So yun ay pinahintulutan na kondisyon sa tinatawag natin sa mundo ng bay o di kaya sa pagbebenta. Aw ba'i daris sukna biha shahran mathalan. O di kaya ay halimbawa yung nagbebenta ng apartment o di kaya ay nagbebenta siya ng bahay, sabihin natin bahay, apartment o di kaya tirahan. Tapos ang kondisyon niya, halimbawa sasabihin niya sa bibili, ibebenta ko sa iyo itong apartment ko na ito, ngunit titira muna ako dito ng 1 buwan halimbawa. So habang maghahanap ako ng pwedeng malipatan, so titira muna ako ng 1 buwan. So kapag pumayag yung tinatawag natin na bibili, so ibig sabihin kapag nagkasundo sila ay tumpak ang ganoong transaksyon. Ibig sabihin, so kapag nagtakda ng kondisyon, nagbigay ng kondisyon yung may-ari ng apartment na titira muna ng 1 buwan, so yun ay pinapahintulutan na kondisyon sa atin. At ganun din, aw yashtarit mushtarin thawban khiyatatuhu. Ibig sabihin, ganun din, halimbawa, yung bumibili ay bibili halimbawa ng tela. Bibili siya ng damit o di kay tela sa isang tindahan halimbawa. Tapos, ang kondisyon na gusto niya, nagtatakda siya ng kondisyon ng ipatahi ito doon sa binibilhan niya. Halimbawa, yung tindahan na iyon, yung nagbebenta ng mga damit halimbawa, tapos may isang tao na dumating siya doon at gustong bumili, nakita niya yung mga gusto niyang bibilhin na tela halimbawa, tapos gusto niya itong ipagawa ng damit halimbawa, di kaya ipatahi. So yun ay pinahintulutan na pwede siyang magbigay ng kondisyon na kinakailangan ipatahi niya muna ito doon. So, di kaya aw mushtarin hataban kasrahu. At ganoon din halimbawa, yung isang tao na bibili ng panggatong kahoy halimbawa, tapos humingi siya ng kondisyon na ito ay ipaputol muna o di kaya ipaputol muna o di kaya ipahati muna doon sa nagbebenta. Halimbawa, may isang tao na bibili siya ng panggatong, tapos ang gagawin niya ay bibilhin niya iyon sa kondisyon na putol niya muna o di kaya ipahati niya muna yung panggatong na iyon, yung kahoy na iyon sa nagbebenta. So kapag ganun ang mga kondisyon ng isang bumibili o di kaya isang nagbebenta, so yun ay kabilang sa pinapahintulutan sa atin sa mga bagay na ito, hindi kaya sa usapin ng pagbebenta. Dahil ang katibayan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, اشترط جابر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حملان بعيره الذي باعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dahil ito ay nangyari, ang katibayan natin, dalil natin, nangyari ito sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ni Jabir at ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol ito sa kamelyo ni Jabir radhiyallahu anhu. Sa madaling salita, ang propeta sallallahu alaihi wasallam binili niya yung kamelyo ni Jabir radhiyallahu anhu. Ibig
Ibig sabihin, nagkaroon sila ng transaksyon na gustong bilhin, binili ng propeta sallallahu at bininta ito ni Jabir sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit, humingi ng kondisyon si Jabir radhiyallahu anhu. Ang kondisyon niya na sa kamilyo niyang ibininta kay propeta sallallahu alaihi wasallam ay pwede bang ang kondisyon niya ay masakyan niya muna ito papunta sa Madina. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng transaksyon sa pagbintahan ng kamilyo na iyon sa pagitan ni Jabir at ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay humingi ng kondisyon si Jabir, yung kondisyon na iyon na masakyan niya muna ito, magamit niya muna ito papunta doon sa Madina. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam pumayag sa ganung kondisyon. So ibig sabihin, ganun din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na natalakay natin na yun ang mga wasto o di kaya yun ay mga kondisyon na pwede o di kaya pinapahintulutan sa atin. At ganun din, natalakay natin yung mga wasto. Ngayon, matalakay naman natin ang mga hindi wastong kondisyon sa pagbebenta. So ano nga ba ang mga hindi wastong kondisyon sa pagbebenta? Ma la yasihhu min ash-shurut. Una, al-jam'u bayna shartain fi bay'in wahid. Ibig sabihin, yung sasama-sama ng dalawang kondisyon sa isang pagbebenta. Fi bay'in wahid. Ibig sabihin, pagtipon, pagsama-sama ng pag-isahin, halimbawa pag-isahin yung dalawang kondisyon sa isang benta, halimbawa. So yun ay hindi pwede. Kaan yashtarita mushtari al-hatab kasrahu wa hamlahu. Halimbawa, ang binigay na halimbawa dito ay halimbawa yung isang tao na bumili siya ng panggatong, halimbawa bumili ng kahoy o di kaya panggatong, sabihin natin, at ang kondisyon niya doon sa binilhan niya ay hatiin mo na ito o di kaya ay putulin mo na ito. Pagkatapos bumigay ulit siya ng dalawang kondisyon, na ang kondisyon ay dalhin niya ito o di kaya ay buhatin niya ito. Bubuhatin niya pabahay, halimbawa bubuhatin niya ito sa pag-uwi, halimbawa. So yun, ang dalawang kondisyon na iyon na ipinagsama niya sa iisang pagbintahan, sa pagbili. So yun ay hindi wasto ang ganoong kondisyon. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, la yahillu salafun wa bay'un wala shartani fi bay'in. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, hindi pinapahintulutan ang pagsasama ng utang at pagbebenta, o di kaya ganun din hindi pinapahintulutan ang dalawang kondisyon sa isang pagbebenta o di kaya sa isang bintahan. So yun ang binanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Pangalawa, na hindi kabilang sa hindi wastong kondisyon sa pagbebenta, an yashtarita ma yakhillu bi asli al-bay'. Ibig sabihin, ang pagtatakda ng isang kondisyon sa isang bagay na sumisira sa diwa o di kay prinsipyo ng pagbebenta. So ano nga ba ito? Halimbawa, kaan yashtarita ba'i'ud dabba an la yabi'aha al-mushtari. Ganun din, ang halimbawa nito ay katulad halimbawa ng pagtatakda niya, pagbibigay niya ng kondisyon, pagbibigay ng isang nagbebenta ng sasakyan. Halimbawa, nagbenta siya ng sasakyan, tapos ang kondisyon niya doon sa bumibili na huwag mo itong ibenta. Okay, kumbaga, huwag mo itong ibenta. So, nagbigay siya ng kondisyon. Halimbawa, si Fulan, binenta niya yung sasakyan niya at yung bumili naman, binili ni Fulan, pagkatapos ay sabi niya, huwag mo itong ibenta. Okay, so, yun ay kabilang sa hindi tama. Hindi tama sa hindi wastong pagbibigay ng kondisyon. O di kaya, aw an la yabi'aha Zaidan. O di kaya, ang sinabi nung nagbenta ng sasakyan, halimbawa, huwag mo itong ibenta kay Zaid. Huwag mo itong ibenta kay Zaid. Halimbawa, kaibigan niya si Zaid, so hindi niya ito sinabi nung nagbenta, huwag mo itong ibenta kay Zaid, halimbawa. O di kaya, aw yahabaha
yahabaha amran. Halimbawa, di kaya ay wag niya itong ibigay na iregalo kay, wag niya itong ibigay kay Amr. Halimbawa, kay Amr. Kasi bakit? Halimbawa, yung nagbenta na iyon ay meron siyang halimbawa hindi niya gusto yung tao na iyon. So hindi pwede. Kumbaga hindi pasok doon, hindi kasali doon. Kung halimbawa meron man siyang galit o meron man hindi niya gusto yung tao na iyon, yung ganung pamamaraan, halimbawa magbibigay ka ng kondisyon, wag mo itong ibenta kay ganito o di kaya wag mo itong iregalo ibigay kay ganito dahil ayaw ko yung tao na yun. Wala na siya doon, wala na siyang pakialam doon. Kaya hindi siya pwedeng magbigay ng kondisyon ng ganun. So kapag ganun ang kondisyon, yun ay kabila sa hindi wastong pagbibigay ng kondisyon sa bumibili. At ganun din, aw yashtarita alayhi an yuqridah. Ganun din, kapag halimbawa yung nagbebenta, nagbigay siya, nagtakda siya ng kondisyon sa taong bibili na kung saan ay kapalit ng pagpapautang. Halimbawa, ibenta niya yung isang bagay na iyon, pagkatapos ay pautangin mo ako ng ganito. Baga, ang kondisyon niya, ang kondisyon niya, ibebenta niya yung bagay na iyon, pagkatapos ay pautangin siya. Halimbawa, pautangin siya ibebenta niya sa ganitong halaga, tapos pautangin niya yung bagay, yung tao na iyon sa ganito, ganyan. O di kay hihiram siya ng pera. Halimbawa, mag-uutang siya. So, ganun, hindi yun pasok sa wastong pagbibigay ng kondisyon. Halimbawa, ikaw meron kang sasakyan, o di kaya meron kang kabayo, meron kang sabihin natin na kotse. Ngayon, ibebenta mo doon sa tao na iyon sa kondisyon na uutang ka sa kanya. At ganun din, aw yabi'uhu shay'an. O di kaya ay ganun din ay halimbawa, yung tao na iyon, ibebenta niya yung bagay na iyon, tapos sa kondisyon na meron din siyang ibebenta na mas malaki mas malaki sa presyo ng kanyang ibinebenta. So, ganoon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung ganitong mga bagay ay mga kondisyon. Halimbawa, yung nagbebenta, hindi dapat niya itong gawing kondisyon. Halimbawa, kung siya ay magbebenta ng isang sila o di kaya sa isang produkto o di kaya sa isang bagay, so hindi niya pwedeng gawing kondisyon na mabili ito ng binili kung siya ay pautangin nung bumili. Halimbawa, kung siya ay pautangin nung bumili. So hindi ito pinapayagan sa atin sa pananampalatayang Islam. O di kaya ganun din, halimbawa, ibebenta niya yung isang bagay, tapos meron naman siya isang bagay na binigay na kondisyon, bibenta ko ito sa iyo sa kondisyon na bilhin mo rin itong isang bagay sa akin na mas malaki yung presyo ng bagay na iyon na ibinenta niya sa pangalawa. So ibig sabihin, yun ay magkakaroon ng, o di kaya pasok sa tinatawag na, pwedeng mahulog sa tinatawag na riba, o di kaya sa interest, dahil yung interest na iyon ay pwedeng sabihin natin na mas may lamang, o di kaya ay nagkaroon iyon ng tubo, o di kaya nagkaroon sa interest, o di kaya lamang sa kanyang ibinebenta. So, ganun mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, dahil binanggit ito ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu salafun wa bay'un, wala shartani fi bay'in, wala bay'u ma laysa indak. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hindi pinapahintulutan ang pagsasama ng utang at saka yung pagbebenta, o dalawang kondisyon sa isang pagbebenta, o ang pagbebenta na wala sa iyo. So, natalakay natin ito nung unang paksa natin, ang tinatawag na pagbebenta na wala sa iyo. Hindi kaya hindi pagmamay-ari mo. So, yun ang pangalawang hindi wastong pagbibigay ng kondisyon sa pagbebenta. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, الشرط الباطل الذي يصح معه العقد. Ibig sabihin ay ang hindi valid
na kondisyon, hindi balidong kondisyon, invalid na kondisyon, ngunit samantala ang kontrata ay may bisa. So ano ang halimbawa nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kaan yashtarita an la yakhsira 'inda bai'il mushtari. Ibig sabihin, ang bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, halimbawa, ang isang nagbebenta ay magbibigay ng kondisyon sa bumibili na dapat hindi siya malugi. Halimbawa, bibentahan niya yung bibili, so ang kondisyon, kinakailangan hindi siya malugi ng bumili. So hindi ganun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dahil ang mundo ng pagbebenta, so hindi mo alam ang tadhana. May pagbebenta na minsan ay nalulugi ka, minsan ay nakakakita ka nito. So hindi mo pwedeng bigyan ng kondisyon yung bumibili na kinakailangan hindi ako malugi dito. Yun ay hindi pinapayagang wastong kondisyon. O di kaya, aw an yashtarita ba'i'ul 'abdi anna al-wala'a lahu. O di kaya ay ang isang tao ay magbebenta halimbawa ng alipin, sabihin natin okay, may-ari ng alipin, tapos binibenta niya ito, o di kaya ay mayroong tao na gustong bumili nito o di kaya magpapalaya nito halimbawa, ngunit ang kondisyon ng may-ari, pagmamay-ari ng alipin na ito, ibebenta ko ito sa iyo, ang kondisyon ay ang katapatan ay nasa akin pa rin. So ganun, hindi iyon pinapahintulutan ng kondisyon. Dahil ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, fa innal wala'a liman a'taqa. Ang tinatawag na katapatan, ang katapatan ay kinakailangan nandoon sa sino man ang nagpalaya sa kanya. Ibig sabihin, yung katapatan ng alipin na iyon ay nandoon sa sino man ang nagpalaya sa kanya o di kaya sino ang bumili sa kanya. So hindi maaari na binenta mo na o di kaya napalaya mo na yung alipin na iyon, pagkatapos ay ang kondisyon mo ay nasa iyo pa rin ang katapatan, halimbawa yung loyalty sa iyo pa rin. So kinakailangan kapag nabili na sa iyo yung alipin, yung napalaya na ng isang tao, nabili na yung alipin na iyon, so wala ka na doon dahil mayroon ng bagong nagmamay-ari sa alipin na iyon. O di kaya sinabi nito, فَالشَّرْطُ فِي مِثْلِ هَذَيْنِ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ. So yun ang sinasabi natin na ang kondisyon ay invalid. Ang kondisyon, ang tinatakdang kondisyon ay invalid, hindi tanggap, ngunit yung kontrata ng pagbebentahan o di kaya yung kontrata nila, transaksyon nila ay sahih pa rin. Ibig sabihin ay may bisa pa rin. Kasi bakit? Yung tao na yun na nagbebenta, sa kanya pa rin iyon. Kasi nandoon pa rin yung tinatawag natin na pagmamay-ari niya. So, tumpak pa rin ang kanilang pagbebentahan, subalit ang tinutukoy natin doon ay hindi pwede ang ganong kondisyon. Hindi wasto ang ganong tinatawag na kondisyon. Hindi pinapahintulutan sa atin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binanggit, man ishtarata shartan laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata shartin. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinumang magtakda ng isang kondisyon na wala sa aklat ng Allah, ibig sabihin hindi ito pinahintulutan, ito ay walang bisa kahit na mayroong 100 kondisyon. Kahit 100 times pa yan na kondisyon, kapag ang kondisyon na ito ay hindi pinahintulutan, wala sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, so hindi pa rin ito, wala pa rin bisa ang ganitong kondisyon. So yun mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinalakay natin patungkol sa mga pinahintulutan na kondisyon at mga hindi ipinapahintulutan na kondisyon, pagbibigay ng kondisyon sa tinatawag sa loob ng pagbibintahan o di kaya sa loob ng kalakalan. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay dudugtungan rin natin ito sa susunod na aralin. At barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.